Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa ngayon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatuloy sa kapwa, lalo na silang nangangailangan. Pero sa ating pagninilay ngayong umaga, nais ko pong balikan ang narinig natin mula sa ating Ebanghelyo hango kay San Lucas. Sapagkat ilang araw mula ngayon, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Ang magkakapatid na itinuring ng ating Panginoon na kanyang kaibigan, na kapag gusto niya na may makakwentuhan, makakain ng kaunti, makapagpahinga, nagpupunta siya sa bahay ng magkakapatid na ito. At ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagkakataon kung saan ang ating Panginoon ay dumalaw sa kanilang tahanan. At ipinapakita sa atin sa Ebanghelyo ngayon ang magkaibang uri ng pagtanggap ng dalawang magkapatid sa ating Panginoon. Si Marta, pagdating ni Jesus sa kanilang tahanan, ay agad naghanda ng makakain. Sapagkat para kay Marta, iyon ang pinakamagandang pamamaraan ng pagtanggap sa isang bisita, lalo na ang kanilang bisita ay ang kanilang kaibigan, ang ating Panginoong Jesus. Kaya talagang nagpakaabala si Marta sa paghahanda ng pagkain para sa ating Panginoon. Habang si Maria na kanyang kapatid, mas pinili ang maupo sa paanan ni Jesus, makinig sa kwento, makipag-usap, at manatili sa presensya ng Panginoon. Hindi sinasabi na ang pagpapakaabala ni Marta ay mali. Hindi rin naman sinasabi na ang pananatili sa harapan at presensya ng Panginoong Jesus ay mali. Ang nais bigyang diin ng ating Ebanghelyo ay ang katotohanan na sa buhay natin may mga pagkakataon kailangan nating gumawa. At may mga pagkakataon kailangan nating manahimik at manatili sa presensya ng Panginoon. Hindi maaaring puro lamang pagpapakaabala, hindi maaaring puro na lamang pagtatrabaho at pagpapakabisi sa negosyo, hindi maaaring magpakapagod at buhusin ang oras at panahon sa paghahanap ng pera. Kailangan balansehin din naman natin ang ating buhay. Mahalaga ang magtrabaho, pero huwag nating kalimutan ang napaka-importanting pangangailangan para maglaan ng sarili, ng panahon, ng oras sa pananalangin, sa pananahimik, sa harapan at presensya ng Panginoon. Kaya nga nung sinasabi ni Marta sa Panginoon, Panginoon naman, sabihan nga po ninyo yung kapatid ko, tulungan naman ako sa aking ginagawa. Ang dami kong dapat ihanda, ang dami kong dapat gawin. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon kay Marta? Marta, Marta, naliligalig ka, abalang-abala ka sa maraming bagay. Isa lang naman talaga ang mahalaga. At iyon ang pinili ni Maria.
Kapag pagninilayan natin ang mga salitang ito ng ating Panginoon, sana pumasok sa ating isip at pumasok sa ating mga puso. Isa lang naman talaga ang kailangan. At iyon ang pinili ni Maria. Papaano natin ito uunawain? Kung gagamitin natin mga kapatid ang 10 utos ng Diyos, 10 Commandments, number 1, pinakauna, pinakamahalaga, pag-ibig sa Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Ibig sabihin, kung sinasabi ng ating Panginoon, pinili ni Maria ang higit na mahalaga, pwede nating sabihin, mas na-prioritize ni Maria ang tungkol sa Diyos. Isinasabuhay ni Maria ang pinakaunang utos ng Diyos. At ito ang sinasabi ng ating Panginoon, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Mga kapatid, ito ngayon ang unang misa sa araw na ito ng linggo. Ilang araw na rin namang maulan, masarap matulog, pero mas pinili mo ang gumising ng mas maaga at magsimba. Di ba iyan ay isang malinaw na pagpapakita sa Diyos, Lord, kahit maulan, kahit masarap matulog, nandito ako. Gusto kitang unahin higit sa ano paman. Gusto kong simulan ang araw sa pamamagitan ng pagpupuri, pagpaparangal, at pagpapasalamat sa Diyos. At hingin natin sa Kanya ang biyaya na sa ating pang-araw-araw na buhay, katulad ni Maria, piliin din natin ang lalong mabuti. Bigyan natin ng priority sa ating buhay ang Diyos. At kapag binigyan natin siya ng priority sa ating buhay, anuman yung dapat nating pagkaabalahan sa buhay, magugulat tayo, magiging madali, sapagkat tutulungan tayo at sasamahan tayo ng Diyos. Basta't ipakita natin sa Kanya, sa buhay natin, inuuna natin ang mga bagay patungkol sa Kanya at umaasa tayo na ang mga bagay na dapat nating gawin ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Amen.